Breaking news! China nagpadala ng sandamakmak na barko para harangin ang civilian group para ipakita ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, Pilipinas at Australia nagsasagawa umano ng joint drills sa Isabela. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon naman sa balita, pumalaot na ang civilian group na atin ito patungong Baho de Masilok. Bitbit ang grupo ang misyon sa pag-iit umano ng karapatan ng Pilipinas sa mga isla sa bahagi umano ng West Philippine Sea. Isa umano sa narito, ang Baho de Masilok ay agad namang umano nagpadala ng barko ang Armed Forces of the Philippines para tiyakin umano ang ligtas ang aktibidad ng grupo. At ayon dito, isang barko umano ng Philippine Navy ang malapit na nakipag-ugnayan sa grupong sibilyan at coalition na patungo umano sa Baho de Masilok, kilala rin bilang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, upang humawak ng Peace Solidarity Regatta, sabi umano ng isang opisyal ng Philippine Navy. At ayon pa dito, ang mga naulat nag-claim umano na isang malaking bilang ng mga Chinese Coast Guard at Maritime Militia vessel ang nagtitipon-tipon malapit umano sa Baho de Masilok upang harangin umano ang civilian convoy. Dinagdag pa umano ni Trinidad na babantayan din ng Philippine Coast Guard flotilla alinsunod sa mandato umano nitong Safety Lives at Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, bukod umano sa paglalagay ng mga marker, buoy at pagkalahatang lugar ng Baho de Masilok, ay mamimigay din umano ng pagkain, panggatong ang mga kalahok sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. At ayon pa dito, naintindihan naman nila ang issue is not only a government approach but whole of nation approach China. Ito din naman ang ginawang mayong civilian group sa Baho de Masilok ay ito umano pagpapakita ng pagkakaisa ng mga mangingisdang Pilipino na handa sila makisama sa gobyerno na ipaglaban ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea na pilit umano inaangkin ng China. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, kasalukuyan umano ang Philippine Navy na nagpapatrolya sa West Philippine Sea, partikular na sa Baho de Masilok, upang matiyak ang kaligtasan ng mga civilian group na nagsasagawa ng kanilang misyon sa nasabing lugar. Ang Philippine Coast Guard ay nakatakdang magpatrolya sa West Philippine Sea, lalo na sa Baho de Masilok, upang ma-strategikong ilagay umano ang kanilang mga barko, lalo na kapag ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources ay nagsagawa umano ng humanitarian support mission sa mga mangingisdang Pilipino. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng misyon ng civilian group sa Baho de Masilok na kilala bilang Scarborough Shoal ay magkaroon ng Peace Solidarity Regatta upang ipakita ang kanilang suporta sa karapatan ng Pilipinas sa nasabing lugar sa West Philippine Sea. Ang grupo na tinatawag umano na atin ito, coalition, ay naglalayag patungong Baho de Masilok upang magtayo ng mga markers, buoy bilang bahagi ng kanilang misyon. Ang kanilang layunin ay magkaroon ng aktibidad na nagpapakita ng pagkakaisa at kapayapaan sa lugar na ito ay may mga isyo sa pagitan ng Pilipinas at China. At ayon naman umano sa nakalat nating impormasyon, hindi pa matukoy kung tatangkayin umano ng civilian convoy na pasukin ang tinatawag umano na Red Line o ang 12 nautical miles territorial sea ng Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Sinagot umano ni Rafaela David Combinor ang ating ito coalition. Sagot umano na tanungin kung papasok umano ang civilian fleet sa lugar kung saan epektibong pinagbabawalan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na makapasok mula nang makuha ng China Coast Guard ang kontrol sa lagoong ng Panatag Shoal noong 2012. At ayon pa dito, kung hindi po mapipigilan ang paglalakbay, inaasahan po na tatagal ng 50 oras hanggang Sabado ng umaga ang isang pagpapakita ng katapangan. Magtatapos umano ang paglalatag ng mga buya upang igiit ang mga karapatan ng bansa doon. Ayon umano kay Ray Powell, direktor ng Sea Light, noong Lunes ay nagsabi umano ang China na nagpapadala umano ng isang malaking puwersa sa Scarborough Shoal bago ang civilian convoy. Ngunit sinabi umano ni David na ang koalisyon ay hindi mapigilan na tinatawag niyang panakot ng Beijing. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino, tayo ay magkaisa at samahan natin ang laban ng ating mga mangingisdang Pilipino at ng gobyerno sa ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea na pilit tumanoy na angkin ng China na ngayon
ay muli na naman umano gumagawa ng strategy ang China para umano guluhin ang Pilipinas, para pagwatak-watakin ng mga Pilipino, para gumawa umano ito ng hakbang para agawin ang mga teritoryo natin dyan na pag-aari umano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, may balak na naman umano ang China na gumawa ng mga artificial na isla dyan sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, gumawa na umano ng mga hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para mapigilan ang paggawa umano ng mga artificial na isla ng China dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, dahil naaapektuhan na umano ang mga yaman dagat ng Pilipinas kapag nagtatayo umano ng mga artificial na isla ang China. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon umano sa balita, hindi bababa sa 150 na sundalo ng Pilipinas at Australia ang nakikibahagi sa joint training bilang bahagi ng unang league na kasangga umano ng exercise ngayong taon sa Gamo Isabela. Sinabi umano ng Philippine Army spokesman na ang bilateral training na nagsimula umano noong Lunes tatagal umano hanggang Hunyo 21 na may kabuuang 100 na sundalong Pilipino na kalahok sa joint drill sa mga miyembro umano ng 86 Infantry Battalion ng 5th Infantry Division. Sakla umano ng pagsasanay ng reconnaissance, mortar drone, operation, logistics, signal operation, jungle at urban tactical combat casualty, care of breaching, operation. Sinabi umano ni Di Maala na kasama sa mga aktibidad ang pagbabahagi umano ng mga karanasan sa pakikipaglaban sa mga teroristang grupo. At ayon pa dito, kabilang umano sa mga miyembro ng Australian Army sa mga bisitang kalahok sa katatapos na balikatan exercise sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng US military. Bukod sa 16,000 miyembro ng AFP at militar ng US, lumahok sa balikatan ang contingent mula sa Australian Defence Force at France Navy. At ayon naman sa nakalat nating impormasyon, layunin naman ng joint drills ng Pilipinas at Australia sa Isabela bilang bahagi ng kasangga ng exercise ay ang pagpapalakas ng ng kooperasyon at pagkakaisa sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng pagsasanay at pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa militar. Sa pamamagitan ng pagsasanay nito, nais ng Pilipinas at Australia na mapalalim ang kanilang ugnayan sa larangan ng seguridad at depensa, ang pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan, espesyalisadong operasyon at joint drills. Ito ay naglalayon magpalakas ng interoperability at mutual understanding sa pagitan ng kanilang mga militar upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga posibleng seguridad na hamon. At ayon pa dito, ang pagsasanay sa Isabela ay naglalaman ng iba't ibang aspeto ng militar na naglalayon mapalakas ang kasanayan at kooperasyon ng mga sundalo mula sa Pilipinas at Australia. Ang pagpapalakas ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad at depensa ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa riyon. Ayon pa rito, ang joint drill sa Isabela ay isang pagkakataon para sa Pilipinas at Australia na magbahagi ng karanasan at kasanayan at teknolohiya sa pagtugon sa mga modernong hamon sa seguridad. Ito ay nagpapakita ng matibay na ugnayan at pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad at depensa. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong patuloy na suporta at panunood sa mga video ko. Salamat po.